Jose TV Production. Your only island TV channel. Yes, siguro po I'll start with Camila and Amcelo. So siguro, yun, nasabi kanina ni Camila that dapat lumaban tayo. No, kung kahit anumang mga challenges na darating sa buhay natin, no, kailangan handa tayo. Kasi that's part nga, sabi ni Amcelo, that's part of being who we are. No, kung sino man tayo ngayon, or kung ano man yung gusto natin sa buhay, hindi natin kasi agad-agad na makukuha, katulad ng example ni Camila kanina na isang bunga na kung gusto mong abutin is makukuha mo lang siya agad-agad. So you have to strive hard, no, para abutin yung pangarap na yun. So for the youth naman, especially po for the out of school youth, no, I know opportunities is always there for them. Nandyan po yung opportunities. No, all you have to do is to grab each opportunities. Kasi who knows, these opportunities may be once lang mag-knock sa buhay natin. So it's much better if you will take this or grab this opportunity po. Ayan, thank you so much. No, I'm very sure na marami hong na-inspire, maraming nabuhayan ng loob. Maraming inshallah susunod sa mga naging yapak ninyo at lalapit kay Sir Ash para alamin ano yung mga opportunities na pwede po para sa kanila. Thank you so much for sharing your stories with Bidon Isabela, and again, thank you, Ash, no, for all the work that you do for our youth and for Isabela. Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabungahong adlaw, Basilan. Para sa iba, ang bawat araw na lumilipas ay wala namang nagbabago. Pagod at halos wala ng pag-asa kung iyong titingnan. Sa gitna ng mapaglarong katotohanan, paiilan na di nagpatangay sa ito. Di ito bakas sa mukha ng ating panauhin ngayon. Simula bata ang pagiging masaya at ang patuloy na pakikipaglaban sa hamon ng buhay ay maaaring paghugutan ng inspirasyon ng mga taong nasa kanyang paligid.
Tara at samahan niyo po ako sa ating munting kwentuhan dito lamang sa Vida sa Bella. Ayan, kasama po natin sa araw na ito. Actually, matagal ko na siyang kilala. Magkakahalataan tayo ng edad mamaya. Kilala ho siya, basta taga Isabela ka, kilala mo siya. Si Sir Fermin Sanchez, o mas kilala sa Ting Tong. Ayan, mamaya tatanungin ko bakit naging Ting Tong. Ayan, hello sir. Hello, Ma'am Leo. Good Buenos afternoon. dias. Buenos dias. Oo. Sabi ko nga ako kanina, high school ako. Nagkakasama na tayo sa college. Oo. Siguro, ahead talaga ako. Ahead ka? Oo. College pa ata at that time. College na siguro. Oo. Yun mga 90s. Oh, eto na talaga. 90s college ako, na ako. 93. 93. Graduate ako high school, 1993. High school nag-graduate ako ng 88 pa. 88. Oo. Sino mga kabatch mo? Sila Sheila Dance. Oh. Kami ang mga batch niya. Oo. Si Manresa. Manresa Awali. Hindi. Ahead ata or lower? Lower. So, ayun, Sir Ting Tong, no, we see you everywhere. Tulad nga ng introduction ko kanina, talagang kilala ka bilang masayahin, kilala ka bilang matulungin, kasama ka ng isang grupo na talagang rumeresponde. Kilala kang kumakanta. I tried to sing this song. Kung naalala niyo pa to. Let's take a walk together, be the ocean shore, hand in hand, you and I. No? So, talagang masasabi mong panghuhugutan ng inspirasyon. Anyway, yun yung pagkukwentuhan natin sa araw na ito. Gusto naming alamin ano yung buhay mo. O, di ba? Ilang taon ka na? Well, sabi nga kanina ni Jane, hindi daw siya naniniwala sa edad ko. Oh. I'm 59. Oh my Next Oh my year, God. senior citizen na. Oh my God. Oh, di ba? Parang ano lang, hindi talaga halata. 60 na next year. 60. Oh, wow. Oo. So, Sir Ting Tong, no, tanong lang namin, inborn ba yung kalagayan nyo? Hindi ito inborn. Okay. I am a victim of polio. Oh. Wait. Alam nyo, ilang taon kayo na polio? 6 months pa lang ako. 6 months old. I see. Oo. Taga Isabela talaga Yes. kayo? Oo. So, dito kayo Dito na ako lumaki. Okay. Dito ako isinilang ako dyan pa sa Alano Hospital. 1964. Okay. So, kumbaga, yung consciousness nyo, namulat kayo na Yes. ganun na yung sitwasyon, yung Oo. kalagayan ninyo. Parang naging natural ko na lang. Oo. So how was it? Saan po kayo nag-grade school? Ganito kasi, ikwento ko lang kung paano. Nung lumaki ako, my parents, na alam nila kasi I'm the youngest eh. Bali 8 kaming magkapatid. Okay. Ako ang youngest. Nung nalaman nila na may polio ako, yung during that time, nung isinilang ako sa Alano, kung hindi ako nakamali, mga 10 or 9, mga isinilang on that evening. Lahat kami nag-victim sa polio. Polio, okay. Lahat sila hindi na-survive. Okay. Nag-isa lang ako. Mag-isa lang kayo nag-survive. Nag-survive. And then, yun na, yung mga parents ko, hindi nila alam kung papaano ako, namumblema sila. Okay, kasi lahat ng mga kapatid ko, mga able-bodied. So, lahat, kung darating na sa akin,
parang mayroon silang worries. Siyempre, natural. Paano Oo. na kaya ito? Paano ito makapag-aral? Ganon. So, matagal akong nasa bahay lang. Siguro once in lang ako lumalabas. No, tapos mataas pa yung... Saan kayo nakatira, sir? Diyan lang sa Balderosa. Okay, okay. Tapos yung bahay namin, nung maliit pa ako, mataas yun. May parang maliit na butas or bintana. Doon lang ako na tinitingnan. Tapos nakikita ko na yung mga bata naglalaro. Okay? So yun po, nakasilip lang kayo sa bintana, tinitingnan niyo yung mga bata. Anong feeling? Well, siguro parang gano'n na lang. Pero I feel jealous eh. Parang sana nandun ako. Pero okay na lang. So, ang isang nag-enjoy na lang ako kasi walang TV noon. Yes. Walang TV, no? Walang gadgets. Walang gadget. So, transistor radio. Okay. Transistor radio. So, yun lang, nakikinig lang ako ng mga drama. No, syempre mag-imagine tayo kung ano ang boses lang maririnig. Yun na lang. And then yung mga radio program, yun ang naririnig ko. So, ginagaya ko yun sila. O yung naririnig niyo, kunyari, feeling ninyo, nag-news din kayo, or nagdadrama kayo, ganyan. Ang galing. Okay. Mga ilang taon to? From, ilagay natin na 6 years old to going up. And then, sabi ko, pero nagtanong na ako sa sarili ko, ganito na lang ba ako hanggang maging matanda ako? Now, kasi yung mother ko, ayaw nila akong pag-aralin. Kasi baka, yun na ang bully. Baka bully. Ganun. Okay lang. Or mahirapan kayo. Mahirapan, ganun. Hindi nila alam kung paano. Ako gusto ko talaga mag-aral, pero wala akong magawa. So, ganun. Ganyan lang. So, mga edad na yon, naka-wheelchair na po kayo? Hindi pa. Hindi kayo naka-wheelchair? Kinakarga-karga pa yung nanay ko. Okay. Lilipat ka from one place. Yes. And then, pagtapos noon, siguro hanggang sa naging 15 years old ako, ganun lang. Hanggang sa lumaki, syempre, yung nanay ko hindi na pwede magkarga sa akin. Nasa bahay lang ako. And then, hindi ako nakamingle ng ibang tao. Nasa bahay, aside from my cousins, nagpupunta sila sa bahay namin, yun lang. Pero kung ibang tao, pag makita ko ibang tao, parang hindi ko alam kung paano ko magkwento o magmingle sa kanila. Nandun lang ako sa lublo. Ganun lang ako. Did you so bale hindi pa kayo pumasok sa school? Wala pa. Pero natutuho ba kayo sa bahay? Well, dumating yung time na may isang parang pinsan ata namin yun. Naging tutor ko. Nag-tutor sa akin. Pero iba talaga kung nasa labas. Kasi mag-isa lang ako mag-aral. Parang sabi ko kulang. Pero at least sa bahay natuto na kayong magbasa, magsulat, ganon. And then one time, dumating na yung time, my father died 1979. You were how old? 15. Okay. 15 pa lang ako. And then, syempre, para makalabas ako, gumawa sila ng parang kariton. Yung kariton. Yun ang service ko, hindi pa wheelchair. Ganun na, syempre, marunong na ako, naggigitara ako. Paano kayo natuto mag-gitara? Doon lang sa mga pinsan ko. Okay. But not yung parang magaling talaga. Pero makastrum ako, alam ko yung mga chords. Pero ikaw yung gusto talagang matuto? Yes. Dahil nga sa radyo? Dahil sa radyo. Tapos mahilig na ako kumanta. Okay. So, sa lahat ng makapatid, ako lang ang kumakanta. Okay. And then, so, dumating yung time, one time, yung Formation Center, bago pa lang yung itinayo, 1980.
Diyan ako palagi magtatambay. Nagstambay. Paano kayo pumupunta doon? Tulak nga ng kariton. Sinong nagtutulak? Yung mga kaibigan ko, yung naging kaibigan. Amazing! So, eventually, nagkaroon ka ng kaibigan. Yes. Pumupunta sila sa bahay? Or... One time is, my kababata is the late Father Edgar Rivero. Mga kababata ko yan. Yes. Sila yung mga kasama ko noon, nagtutulak sa akin. Tapos nagtatambay kami doon sa Formation Center. Here comes Father Uyaw. Okay. Naging parish priest dyan sa Isabela. Narinig niya ang kumakanta ako. Sa Formation. Sa Formation. Doon labas sa tabi-tabi sa may tindahan. Doon siya. Parang bigla siyang, galing ka pala. Pwede ba kumanta ka sa sa simbahan? Every Wednesday. Sabi ko, sige, pero parang ano ba? Tapos wala pa akong wheelchair. Sabi, sige Father, kukunin niya ako sa jeep, tapos kargahin, dalhin sa simbahan. Doon narinig ni Bishop Bishop Careta. Sabi ni Bishop, Kerebatu Entrascuela. Hableo, hablale, okay. So, ella dale el first wheelchair conmigo, manual wheelchair. Okay. Madali conmigo wheelchair, and then kabar antes, hindi man complete elementary, mas grade 1. Hindi yung registered na DEX pakal antes. Naara, mayroon yung noon, yung parang ungraded recitation class. Kung magaling ka ng konti, i-promote ka month by month hanggang sa mag-graduate ka ng grade 6 in 1 year. Ay, ang galing. 1 year. Ako nakapasa agad ako. Diretso. Sa isang... Parang siya? Parang ALS siya ngayon. Parang i-assess. Parang gano'n, yung ALS. I-assess yung kakayanan mo. Ang galing. Pero this is what school? Pilot. Sa Okay. pilot. I remember pa yung superintendent ng DEX, si Mr. Antonio Sebastian. Hindi ko talaga malilimutan yun. Kasi every afternoon, kasi night class yun na gabi, from 5 to 9 o'clock, yung class namin. Wow. Tapos, every afternoon, pumunta yung DEX superintendent. Kumusta? Every afternoon. Tinitingnan lang niya ako kung okay ba. May mga kaklase ka noon? May isa dyan sa isang porter ngayon. Ngayon dyan sa Pantalan, sa port. Nakikita, hindi nila ako malilimutan. Siyempre, ako lang naka-wheelchair. Hindi sila Yun, tapos, maghahatid sa akin, yun na si Father Edgar, minsan mga kapitbahay namin, magtulak from sa bahay hanggang sa pilot. And then, 9 o'clock, Naka-wheelchair lang kayo? Naka-wheel. From bahay to pilot? To pilot. Wow. Kasi yung time na yun, hindi pa yung yung traffic natin. Okay lang yung tricycle. Minsan tricycle, motor. pero parang ako na ang tinatamad kasi bubuhat pa sa akin. Tapos maglagay. So, pinaano ninyo yung gulong? And then, ganon. Hanggang sa nag-graduate ako, and then... natapos nyo yung grade 6 in 1 year. In 1 year. And then, tumawag sa akin isang member ng Knights of Columbus. Sabi niya, sige, bigyan ko sa'yo ng scholarship para sa high school. Hanggang sa mag-graduate. Saan to? Anong sa school? Claret na? Sa Claret na. Oo. Yun, 4 years talaga natapos ko. From first year to 4th year. May dalawang section doon, binaba talaga sa taas para ang classroom. Kasi dalawa kami yung PWD. Mga classmate kaming dalawa. Mula first year hanggang 4th year. Sino to? Si Reynaldo Pintor. Pero wala. Nauna na siya sa akin. Nauna na siya sa akin. Ganon. Pero
during that time, sa school, parang, hindi kasi tulad ng yung complete na elementary. Mm-mm. Pag dumating ako sa high school, parang sabi niya parang nga ako Oo. minsan kasi kulang eh. Kulang yung foundation. Kulang yung Oo. foundation. So how was it? Like, una, ganun nga, medyo kulang yung foundation nyo. Second, kasi yun ngang ordinary student, hirap na hirap mag-aral. What more kayo na may ganyan kayong So, cover up kalagayan? lang. Okay. Pero ano yung motivation nyo to keep going despite na mahirap? Hindi, iniisip ko lang na, hindi, kaya ko to. Gusto mo Oo, talagang kulang mo. makagraduate? Gusto ko talaga makagraduate. Mm-mm. Sabi ko, okay lang, sige lang. Minsan, pero I'm not an honor student. Mm-mm. Hindi na, Mm-mm. ano lang, average lang. Mm-mm. Minsan nga, naka 75 yung grade ko. Importante sabit, di ba? Nakasabit pa. Oo. Lalo na sa math. Wala talaga ako dyan. Anyway, ganun Mga na. madre na ba that time? Yes, Sa Claret? mga St. Paul na. St. Yes, Paul. St. Paul. I remember Oo. the director, si Sister Cadena. Sister Cadena. Yung during my time, my principal is si Sister Stephanie. Stephanie Echo? Echo. Oo. Ah. Naabutan ko na yon. Stricta talaga yun. Oo. Kami that time naman sa grade school, si Sister Loyola. As there, Sister Loyola. Yes. Oo. Pero talagang parang ano talaga sila, yung mga Sisters St. Paul, ano talaga sila, consent talaga siya sa akin. During my high school, hindi nila ako na parang sabi nila na, wala yan, hindi. Binigyan nila ako ng pagkakataon. Naging stage actor ako. Galing. Yun nga ang susunod kong tanong. At kasi syempre high school tayo, mahilig Oo. tayo sa mga extracurricular activities. So saan ka naging busy? So, mayroon doon, yung first after 20 years, gumawa sila ng stage play. Mhm. Yung Ano to? Toreador. Yung bang, yung Toreador, yung stage play, yung Hindi ko naabutan yan. Cinderella's daughter na ako. Cinderella's. Unang-una, before ang Cinderella's daughter, Okay. Toreador. Toreador. Ako ang isa sa mga major character. My role is, parang Don ako doon, si Don Ang Victorio. galing. Ang galing. Kasi iba yun eh. Kumakanta na, kuma-action pa, tapos may mga script doon. Then Sister Aquinas is very strict. Yeah, Sister Aquinas. Sisigawan ba? Yes, oo. Pero you learn talaga. Oo. Kung papaano. Sa ano din kayo? Sa social hall din kayo? Sa social, yung old building. Yeah, old building. oo, doon din kami. Sabi nga nila, may ano daw doon, may kakabalaghan. Pero sa second floor yon ha? Hindi, bubuhatin Kanila po. Kasi hindi pa naman required dati yung mga ramps. mga diba? ramps. Hindi Wala ganun pa. So, Oo. ganun lang. Pero nagpasalamat ako sa Diyos na during that time, marami ako mga kaibigan. And then, may mga classmates na tinutulungan. Bubuhat talaga sila. Ang galing. Ang Pataas. galing. Of course, may mga bullying. Oo, yun. Yung Nakaranas pambubuli. ka din. Oo, pero hindi ko yan pinapansin. Hindi ko kino-consider na ano. Now that we're talking about it, siguro if you can parang share din paano mo hinarap yung mga bully na yon. Kasi baka meron tayong lalo na mga kabataan na nanonood na nakaka-experience din. How did you face it? What did you do? Wala, natatawa lang ako sa kanila. Oh. Tapos, iniisip ko na lang, parang hero lang yun sa akin. Pero, hindi ko na Pero nasasaktan ka? Nasasaktan ako. Pero, hindi ko ipapakita sa kanila. Puwera lang yung sisigawan na nila ako or sasaktan na nila ako. Physically, yun. Meron ba? Wala. Wala naman. Wala. Kasi, siguro nakikita nila na marami akong mga kasama. Correct. Parang takot ng konti. Pati, hindi naman sa matapang ako sa school. Pero sa lugar. Friendly ako, pero kung babastusin ako, magagalit talaga ako. Pero, yung sa akin, parang
may respeto lang sila sa akin. Correct. Yun lang ang hinihingi ko sa kanila. Pero marami talaga hanggang nag-graduate ako ng high school. Natutulak yung mga classmate ko lang. Oo. Well, parang, so, nung nag-graduate ako, parang sinabi ko na, okay, one step. Oo. Talagang may na-achieve. Graduate ng grade school and high school. Ayan. So, balik tayo doon sa talento sa pagkanta. Paano pa siya na-enhance? Siyempre, sa church, kumakanta na kayo. Sa church, and then, Sa play, sa school. sa play. No? Oo. Hanggang sa, nag-create na kami ng grupo sa Ah, banda. Ay. Okay. Ako ang vocalist. Ang galing. Anong banda to? Alala ko pa, ano ba yun? Blue Diamond. Oh, Parang sounds like Oo. yung time namin. Oo. Saan kayo kumakanta? Parties? Ganon? Sa mga Kinukuha parties, kayo? kinukuha kami. Hmm. And then, siguro pero mga 6 months lang ata. Pero ano to like banda na may gitarista, Kompleto, may drums, full band. may keyboards. Full band. Ang galing. Ano mga kinakanta nyo? Well, during my time is... Mga menudo, ganun. Oh! Ano yung mga kinakanta ninyo? Yung kinakanta, iba yung mga sa high school, yung mga sa mga kabataan. Pero sa banda, mga old songs eh. Okay. Like isa na doon yung mga songs ng Frali Pulipi. Ay, galing. Oo. Hindi pa, wala pa yung time pala. Yung mga England Dan, Okay. mga love songs. Oo. And then songs of from the Beatles, ganon. Oo, mga America, Dire Straits, America. ganon. Oo. Yun ang mga tinutugtog namin. Ang galing. Tapos halo-halo na. And then hanggang sa na-stop na naman yun. Kasi pumunta ako ng Maynila after my graduation sa high school. Ay, may ginawa mo sa Maynila? Sa Maynila, during that time, yung isang congressman natin na nanalo siya. Ako kasi ang gumagawa ng mga kanta nila. Sinong congressman si Congressman Alvin Dance before. No? Yes. Ako ang gumagawa ng mga kanta niya. Ang galing. And the same time, ako ang kanilang MC sa mga rallies. Sa mga ganyan. rallies. Okay. So ako yung nandoon. So nung nanalo siya, during that time may bagong kampiyon pa. Si ano ito? Si Pelita Corrales at and si Mercado. Bert Tawa ata yun. Bert Tawa. Bert Tawa Mercado. Mercado ata yun. Ba ako? So pagdating ko sa doon nagsimula si Regine. Si Regine. Di ba? Pero pagdating ako sa Maynila, may problema ang bagong kampiyon. Naging dalawa. Ang isa sa GMA, ang isa sa RPN. So pero ang original is ang RPN, yung bagong kampiyon. Meron naman sila Pimentel dito sa GMA, doon ako pumasok. So naging class B ata ako yan. Class B. Meron pang for the second pero naka-perform ka. Wala. Hindi na. No, hanggang sa ano lang
Sa audition, audition parang lang. ganon. Okay. Ganon lang. Oo. Parang nawala na rin akong gana. Ganon. Kaya, sumasali na lang ako sa mga banda, kung saan-saan So, kami. matagal ka sa Manila? 2 years ata ako. 2 years? 2 years. Oo. Yung ginagawa namin, yung grupo namin, yung bagong grupo, kinuha nila sa akin. Sa Shaky Stop, sikat pa yun noon, mga Shaky Stop. Saan-saan pa, yung mga Latino club, gano'n. Okay, oo. Saan-saan kami nag-ano sa Maynila. Vocalist ka pa rin. Vocalist. Galing naman. And then, wala pa rin. Hindi pa rin umasenso. Sinong kasama mo sa Manila? Pinsan ko, pero doon ako nakatira kay Congressman. Okay. So sabi ko, sayang naman siguro. Pagkakataon ko na to. And then hanggang sa bumalik ako dito. Sa 92, 93, bumalik na ako dito. And then sabi ko, okay. Sabi ko, kasi nag-college pa ako dito pero first semester. Okay. Sa Claret. Tapos hindi na naman ako dahil nasa mga sa banda-banda. Akala ko yun kasi nakikita kita kasama ni Sir Gonzaga. Oo. Pero high school pa yun. During high school. Yun pag bumalik ako dito, may grupo, pumunta naman kami sa Cagayan, gano'n, sa banda-banda, pero wala pa rin. Bumalik pa rin ako. Sabi ko, mag-aral na lang ako. Okay. Hanggang sa bumalik na naman ako sa simbahan, nag-serve si the late Bishop de la Cruz, Romy de la Cruz. Naging scholar ako sa college. So, hanggang sa nag-graduate ako ng college. Anong course? AB. English. Okay. And then, yung sa media, 1997, yung dating radio station natin AM, sa military DXOS. Okay. Diyan sa Tabog. Doon ako nagsimula. Yung career mo sa radyo. Sabi ko, eto na ang gusto ko. Kasi doon ka nagsimula. Talaga nakikinig ka lang, di ba? Pag-uusapan natin yan. No? Mamaya habang aalamin natin kung paano niya natagpuan yung kanyang talagang career na hanggang ngayon ay nandoon po siya. Diyan sa pagbabalik po ng Bida sa Bella. Hindi ka nagsabi sa radyo, help! Hindi nagpahalata. Ganun. Oo. Minsan, yung sabi ko so, sikat ka na nun. Kilala ka talaga ng mga tao na. Sabi nga nila, hindi ka taga-Basilan kung hindi mo kilala si Tingtong. Nga, Sir Tingtong, sa lahat ng pinagdaanan ninyo, siguro ang isa sa mga gusto kong itanong, meron to bang parang specific na nangyari sa buhay mo na masasabi mong syempre maliban doon sa nakwento mo na kanina na yung aksidente or pwede rin siguro yun na talagang nasabi mo na may purpose pa ako, may mission pa ako at kailangan ipagpatuloy ko tong buhay ko. Well, sa ngayon syempre I'm 59 going 60. So dami ng pinagdaanan mo. Siguro, ganun lang as in, ang gusto ko, na parang
sige lang, handa akong mag-serve sa community. Parang everyday nagigising ka. Oo. Yun lang yung gusto mong Oo. gawin. Yun lang ang gusto kong gawin. Wala naman wala na. Oo, kahit ano pa ang ambition ko, kung gusto ko man maging. At saka, of course, sana, at the age of 60, patuloy pa rin akong, syempre, medyo healthy. Mukha naman. Buenos dias, Isabela. Ano po muli kami sa iba pang episode dito lamang sa Vida Sabela. Sorry! Isa TV Production. Your only island TV channel.